Isang mapagpalang Friday po sa ating lahat mga kapatid. Today is October 16, 2020. Narito muli tayo ngayon upang mag-aral sa salita ng Diyos. Amen. So ang ating pag-aaralan mga kapatid ay mula sa 1 John chapter 3 verses 3 to 10. Amen. Ang ating scripture ay pinamagatan nating mga anak ng Diyos. Ngunit bago tayo magpatuloy ay samahan niyo muna ako sa ating pananalangin upang gabayan tayo ng ating buhay na Diyos. Amen. Maraming salamat po Ama sa ganito, Lord God. Maraming salamat sa buhay na pinagkatiwala sa amin. Father God, dalangin namin Diyos sa mga sandaling ito na kami Panginoon ay pakalinisin mo maluulo hanggang talampakan sa aming mga isip, sa aming mga puso, Lord God, upang kami Panginoon ay dapat na tawagin mo mga anak, Father God, upang kami Panginoon ay maging malinis na humarap sa iyong nakiamanan, Father God. Lord, dalangin namin Panginoon na pagtubayan mo nawa ang iyong mga salita sa araw na ito, Lord God. Gamit Panginoon na pagtubayan mo ang mga kapatid ko na nakikinig, na nanonood ng mensahe sa araw na ito. At bigyan mo kami Panginoon ng spiritual heart, spiritual eyes, spiritual mind, Father God, upang maunawaan namin, marinig namin at maisapuso namin na ang anumang mensahe, ang bawat salita mo na marinig namin sa mga oras nito. Gandin mo Diyos, at nabayan mo ang iyong lead, Father God, na maghahayag ng iyong mga salita. Bigyan mo ko Panginoon ng knowledge and wisdom, Father God, upang mahayag ko ang iyong mga mensahe sa araw na ito, Father God. Wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ito ang aking sabag na lang sa pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen and amen. So, tayo magpatuloy mga kapatid. 1 John 3 to 10. Amen. So, ang mga anak ng Diyos. Amen. Napakasarap tumira sa isang tahanan na namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Ang isang tahanan na sinasabi ko ay binubuo ng magulang at ng mga anak o ng mga magkakapatid. Amen. Meron ding tahanan na magkakasama sa isang bahay na hindi naman magkakaano-ano pero ang turingan ay isang pamilya. Amen. So, nakikita natin ng isang masayang mukha sa loob ng tahanan. Mas lalo nakaka-bless ang isang pamilya kung mayroong pag-ibig mula sa Diyos sa bawat miyembro. Amen. Lalong-lalo na kung may pagsunod sa mga magulang. So, dito natin malalaman kung ang isang anak ay kung sino ang mga magulang nito. Amen. Kung dahil sa kanyang mga gawa, paano siya palakihin ng kanyang mga magulang. Amen. Sa Bible mga kapatid, ilang beses na nabanggit na makikilala ang puno sa kanyang mga bunga. Amen. So, makikilala natin ang bawat puno, kung anong klaseng puno sa kanyang mga bunga. Amen. Sa Lucas 6:43 to 45. Amen. Basahin natin sa Lucas. Lucas 6:43 to 45. Walang mabuting punong kahoy na namumunga na masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi napipitas ang higos sa puno ng aroma, at di rin nakapuputi ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagbulot ng mabuti, sapagkat higit ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagbulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bumabibig, siya naman laman ng dibdib. Amen. So meron ito po ay nagpapatunay na
makikilala natin ang puno sa kanyang mga bunga. Amen. So, sa itsura pa lang, no, sa mga gawa pa lang, no, ng tao, makikilala natin kung sino ang kanyang mga magulang. Amen. Tulad ko, kung makikita niyo ko physically, medyo may dalitan, hindi naman katangkaran, medyo may kapayatan. Siguro, physically makikilala niyo kung kung sino yung mga magulang ko. Amen. Ngayon sa ating pag-aaralan, mga kapatid, malalaman natin bilang isang Kristiyano kung sino ang tunay nating mga magulang. Amen. Kilala nyo ba kung sino ang ating tunay na mga magulang? Amen. Praise God. So, sa unang sulat ni Juan, sa 1 John 3:8-10, na may title na mga anak ng Diyos. Tanungin natin, tayo ba ang mga anak ng Diyos? Tanungin natin kung may mga katabi tayo ngayon, ikaw ba'y anak ng Diyos? Malalaman natin yan pagkatapos natin mag-aral ng kanyang mga salita. So, pagpatuloy tayo, basahin natin sa verse 3. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalaman ninyong naparito si Kristo upang bawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita, hindi nakakakilala sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid. Katulad ni Kristo, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasalanan ng Diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Amen. Verse 9. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya na maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Verse 10, dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Amen. Tulad nga ng sinaba natin, mga kapatid, na makikita natin, makikilala natin kung sino ang tunay na magulang ng isang tao. Umpisa natin sa verse 3. Ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Dahil siya ay malinis. Ang sino mang may pag-asa sa Kanya, kanino? Sino ang tinutukoy? Kundi tinutukoy ay sa Diyos. Ang sino mang may pag-asa sa Kanya. Ang sino mang may pag-asa sa Diyos. Amen. Ang sino mang may pag-asa, ang sino mang umaasa sa Diyos ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Amen. Sino si Kristo? Ang Diyos anak. Siya ay malinis. Sinasabing malinis si Kristo bakit? Siya ay anak ng Diyos. Amen. Sinugo siya ng Diyos Ama. Kaya walang bahid ng karumihan si Jesus Christ. So, let us continue sa verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Amen. Ano ba yung mga kautusan ng Diyos? May sa Exodus 20 matatagpuan natin doon yung mga 10 utos ng Diyos. Pero di lang yan, marami pang mga utos ng Diyos na nakakalungkot na hindi na nasusunod ng mga tao ngayon. Amen. Maging Kristiyano man o hindi. Yung mga Kristiyano nga, maraming hindi nasusunod. Paano pa kaya yung mga hindi
nakakakilala sa Diyos. Amen. Kaya habang tayo nagkakasala, lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos. Amen. Sabi nga sa James 4, chapter 4, verse 17, ang nakakaalam ng mabuti ngunit hindi niyang ginagawa ay nagkakasala. Amen. Nagkakasala tayo, lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos. Sa verse 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Amen. Kaya naparito si Kristo, sinugo siya ng Diyos Ama upang tayo ay ligtas mula sa ating mga kasalanan. At wala siyang nibahid ng kasalanan o karumihan. Amen. Ngunit ano ang ginagawa ng mga tao ngayon? Nababaliwala yung sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, malalaman natin kung sino ang tunay na tatay, kung sino ang tunay na magulang ng isang tao, ng isang ng katabi mo ngayon, ng kasama mo ngayon. Pagkatapos ng pag-aaral natin, sabi ng verse 6, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita o nakakakilala sa kanya. Amen. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. So, ang namumuhay ayon sa kalooban niya, ayon sa kalooban ng Diyos, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagkakasala ay hindi nakakilala sa Diyos. Kung hindi nakikilala ng isang tao ang Diyos, sino ang kilala niya? Amen. Pagpatuloy natin sa verse 7. Mga anak, huwag kayong padaya. Kanino man, ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Amen. Huwag kayong padaya kanino man. Sino? Sa mga bulaang propeta, sa mga taong mapanlilang, sa mga taong gumagamit ng mga magandang salita para sa kanilang mga pansariling interes. Sila hindi sa Diyos, mga kapatid. Amen. Tulad ng sinasabi kung babalikan natin yung ating nakarang pag-aaral sa 2 Timothy chapter 3. Sa mga huling araw, maraming nakahirapang magaganap tulad ng mga sinasabing panlilang. Amen. So, nasa huling araw na tayo, mga kapatid. Kaya nga tayo nakakaranas ng mga kahirapan, yung mga nangyayari sa atin ngayon, lalo itong mga nangyayaring pandemic na dulot ng COVID. Amen. Kung ano-ano ng mga karahasan, yung mga nagaganap sa buong mundo. So, it means nasa huling araw na tayo, mga kapatid. At lumalabas yung mga bulaang propeta na sinasabi ng Biblia. Kaya sabi ni Apostle John, huwag tayong padaya kanino man. Amen. Tuloy natin sa verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Amen. Kampon ng diablo. Sino? Sino daw yung mga kampon ng diablo? Ito yung mga nagpapatuloy sa kasalanan, nagpapatuloy na gumagawa ng kasalanan. At naparito nga si Kristo Jesus upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Umpisa pa lang kina Adan at Eva, kumikilos na ang gawain ng diablo. Amen. Ang sabi ng at hanggang ngayon, sabi ng ahas, sabi ng ahas kina Adan at Eva, kainin ninyo ang bunga. Ang sabi ng diablo sa atin ngayon, huwag ka na magsimba. Yan ang binubulong sa atin ng diablo. Kung sa panahon ni Adan at Eva, kainin ninyo ang bunga.
Sa panahon natin ngayon, sabi ng Diablo, huwag ka nang magsimba, huwag ka nang umaten sa mga gawain. Amen. Sabi ng ahas sa kanila, tatalino ka pag kinain niyo yan. Sabi ng Diablo sa atin, huwag ka nang magsimba, huwag ka nang pumunta dyan, huwag ka nang makinig dyan. Mas matalino ka naman kaysa nagsasalita dyan. Amen. Mas may pinag-aralan ka sa pastor nila. Mas may pinag-aralan, mas magaling ka sa preacher. Amen. Yan yung mga panliling lang ng Diablo sa atin. Amen. So, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Amen. Sabi nga sa Mateo 5:17, mga kapatid, basahin natin. Mateo 5:17. Sinasabi sa Mateo 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang mapawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang mapawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga yan. Naparito si Jesus Christ upang ganapin at hindi pa walang bisa ang kautusan. Amen. Wasakin ang mga gawain ng Diablo. Kaya nga tayo may mga gawain tulad nito upang mawasak ang balak ng Diablo sa ating buhay. Amen. Huwag tayong, kung wala tayong gawain, nakakagawa ng paraan ng Diablo upang pumasok sa buhay natin. Amen. Kaya, pagsumikapan nating dumalo sa mga gawain, makinig sa mga online service, makinig, magbasa ng kanyang mga salita. Amen. Sa verse 9, pagpatuloy natin sa verse 9. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Amen. Ay makikilala natin kung sino ang magulang natin. Amen. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay may buhay, may bagong buhay na galing sa Diyos. Amen. Lagi natin sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things becomes new. Amen. Kaya, at talikuran na niya ang dati niyang buhay. Ayon sa Ephesians 4:20-25, babalikan natin sa Ephesians 4. Ang sinasabi dito, hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang napakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Kristo, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na mapapahamak dahil sa masasamang kita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dahil dito, idinakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Amen. Kaya nga yung mga dati natin na pagkatao nung hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, nung tinanggap natin siya, ay nawala na yan. Bago na tayong nilalang. Kaya nga, dahil sabi dito, kalarawan tayo ng kanyang katwiran at kabanalan. Amen. So, yan ang bagong buhay na
bagong buhay kay Kristo. Amen. At yamang Diyos ang Ama niya, sabi sa verse 9, pagpatuloy natin, di siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Sino daw ang Ama natin, mga kapatid? No? Sino daw ang Ama niya na tinutukoy ng taong may bagong buhay? Ang Diyos. Amen. So, balikan natin yung verse 1 ay verse 3. Sabi dito, kahit ang sinong may pag-asa ka sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Amen. Ay sa verse 1, mga kapatid, balikan natin sa verse 1. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Amen. Purihin ang Panginoon dahil binigay na niya ang kanyang bugtong na anak sa atin, si Jesus Christ, at tinawag pa niya tayong mga anak. Amen. Ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Sa ating pagtatapos, sa verse 10, sabi dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. Amen. At kung sino ang mga anak ng Diablo, ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Amen. Kaya nga, sabi ko kanina, pagkatapos ng ating pag-aaral, makikilala natin kung sino ang ating tunay na mga magulang. Amen. Kung tayo nagpapatuloy sa kakasala, sinasabi ng Biblia ay mga kampon tayo ng Diablo. Amen. Siya ang magulang natin, ang Diablo. Pero kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang ating mga magulang, ang ating tunay na ama, ang ating tunay na tatay, ay ang Diyos. Amen. Tanungin natin ang ating sarili, anak ba ako ng Diyos? Tanungin natin ang ating mga katabi ngayon, anak ka ba ng Diyos? Amen. Sa Romans 8, verse 12 to 17. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Amen. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo dadakilain din kasama niya. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Dahil sa tinanggap natin ang espiritu ng pagiging anak, amen, ng Diyos, may karapatan na tayong tumawag ng Ama sa ating Diyos. Amen. Kaya nga, makikilala natin ngayon kung tayo'y mga anak ng Diyos, kung siya ang tunay na Ama natin sa ating mga gawa. Amen. Tayo ba'y patuloy na nagkakasala o tayo'y patuloy na gumagawa ayon sa kanyang kalooban? Amen. Suriin natin ang ating mga sarili. Amen. Tayo ba'y may karapatang tawaging anak ng Diyos? Kasama rin ba akong tagapagmana ni Kristo? Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakalam kung ano ang nasa puso mo ngayon, kapatid. Amen. Kung sa mga sandaling ito ay alam mong patuloy pa rin tayo nakakagawa ng kasalanan, at
ayaw mong tawaging anak ng Diablo. Ang sabi niya sa kanyang salita sa 1 John 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Purihin ang Diyos na mga kapatid ay naunawaan natin ang mensahe sa araw na ito kung sino ang tunay nating mga magulang. Amen. Makikilala kung si ang puno sa kanyang mga gawa. Maraming salamat at muli samahan niyo ako sa aking panalangin. Maraming salamat, Ama, sa aming narinig na mga salita. Nawa o Diyos ay naintindihan namin, ipaunawa mong Ama, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na ito. Sa bawat salita namin narinig, namin nabasa, ay ikaw, Panginoon, ang magpaunawa sa amin. Magbabayan mo ang bawat sa amin. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. God bless us all.